Magandang araw po muli sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At dyan sa Zamboanga and dyan sa ibang bansa sa Mexico. Buenas noches, amigo. Muchas gracias, amigo. Okay po mga katiits. Bago po ako magpatuloy sa pagdikod na mayroon po tayong isang picture na pinadala upang ito ay nagpapatulong pagdikod po ang ating katiits sa isang tree marker sign at gusto niya pong malaman kung ano po itong markers na ito at saan po pwedeng makita o yung mga pointing ang location to ng item sa isang 3 old century markers na ito mga katiits. Okay po, bago ako po ipagpatuloy po ang aking pagdidikod, ako po ay nagpapasalamat po ng maraming salamat po at taos-puso po ako nagpapasalamat sa mga followers ko, mga bagong subscriber at mga dating subscriber na rin mga katiits. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel mga katiits. Ito po ang aking pong isa po yung aking kaibigan po na si Mr. Rolly Adlaon Luok, isa pong treasure hunting equipment maker na ngayon po ay tinatangkilik na rin po ang kanyang mga gawang obra na treasure hunting equipment mga katiits. So ito po ngayon po ito'y nakabis po ito sa May Turukan, Zamboanga, si Mr. Adlaon Luok po mga katiits. Kunting pahapyaw lang po sa kanyang mga gawang treasure hunting equipment. Mayroon po siyang ginagawang gold locator, aurameter, and Japanese wand mga katiits. So ito po ay isa pong napaganda po dahil mayroon tayong Philippine made or made in Philippines na treasure hunting equipment na pwede nating magamit dito sa ating bansang Pilipinas. So mayroon pa tayong medyo kasi nga ang mga gawang galing sa ibang bansa po ay sobrang mahal talaga mga katiits. So paano pa pala maka-afford po yung ating mga treasure hunter, mga kabayan natin na Pinoy na sobrang mahal talaga pag galing sa ibang bansa. So mayroon tayong made in Philippines na treasure hunting equipment na ngayon po ay unti-unti nang nakilala at mayroon ng history at walo na nga po nakakuha ng mga iba't ibang treasure items dyan sa Mindanao mga katiits. So, ano-ano po yung mga treasure hunting equipment na ginagawa ngayon ni Mr. Rolly Adlaon Luok ay mayroon po siyang gold locator, aurameter, and Japanese wand mga katiits. So, paano makontak si Mr. Luok? Ito po ay ang kanyang mobile number 09262632 mga katiits. Or pwede kayong mag-message o PM po doon sa kanyang FB page, Rolly Adlaon Luok. Pwede kayong mag-message po doon regarding po sa presyuhan na pati mga katiits. At ito po, price ay siyempre pag Pinoy price na yung mga katiits at pwede na tayong makabil dahil murang-mura po at gawa pa natin mga katiits. At ito ngang huli mga katiits, ito pong kanyang mayroon kasing tatlong classification ng kanyang gold locator. Mayroon siyang single antenna, mayroong double antenna at mayroong triple antenna. At yung good news dahil yung kanyang triple antenna gold locator ay may 8 na naka-hits po, nakakuha ng treasure item mga katiits. Yung huli ay 2 gold bars na may tatakpang Burma gold bars po at somewhere in Davao de Oro. Okay po. Tuloy na po tayo dito sa ating pagdidikod. So isa pong marker, sign,
mula sa century old tree mga katiits. So dito po yung marka po sa isang items nito, ito pong naka-engrave na isang parang letter T. Hugis sa letter T po itong naka-ukit po sa isang puno mga katiits. So pwedeng treasure yan at pwedeng isang treasure markers din yan mga katiits. So yung letter T mga katiits, marami pong ibig sabihin yan mga katiits. Pwedeng pointers yan ng item dyan sa isang sa old century tree markers mga katiits. So para lang sa inyong kaalaman mga katiits, bakit po ganyan po yung hugis po ng isang marker mga katiits. Kasi nga nung ito'y tinanggalan mga katiits ng balat ng balat ng punong kahoy, ito'y medyo kaliitan pa lang ito na kahoy mga katiits. So siguro ang taas nito mga katiits siguro kasing taas lang din po ng tao nung ito'y kanyang tinanggalan po ng bark o balat po ang kahoy. Ganito kasi yan mga katiits, sa paglipas ng panahon, ang balat kasi ng kahoy yan, lumalaki po yung balat, kumakapal. So nag-i-expand yung balat. So siyempre yung tinanggal ng portion na balat ay nanatili po yun sa kanyang so yung kumbaga sa kaya medyo napapansin niyo po na medyo umuka po yung kanyang pagkahugis kasi nga nag-expand yung balat at yung tinanggalan na balat po, yun na lang po ang intact na natira po doon sa kanyang punong kahoy mga katiits. At yan mga katiits habang tumatagal, lumilipas pong panahon, ilang years, so baka yung puno na yan pwedeng 90 to 100 years, ayan ay yung halimbawa nung yan ay ginuhit, pwede pong tataas pa yan sa tao kasi nga lumalaki at tumataas po yung punong kahoy mga katiits, yung isang old century tree. Okay mga katiits, tingnan nyo po yung sabi ko nga yung nakaukit dyan na parang letter T na pagka-ukit, tingnan nyo po yung apat na anggulo, apat na sulok from east, west, north, and south mga katiits. So kasi nga, napapansin ko rito, isang pwedeng check ko mga katiits kung ano pong pwedeng magiging shape nito. Parang siyang isang palakol din. So bukod din sa T, ang kanyang pagkahugis na pagka-marker at pagka-ukit po sa kanyang katawan ng itong century old tree mga katiits. So i-check niyo po yung east kasi po nakaturo po yung parang pinakatalim niya. Pwede niyo i-check po yung 1 to hanggang 5 meters. Kasi nga pag ganyan old tree ay medyo may kalayuan po ang mga distansya po niyan. So, yung apat na sulok po, east, west, north, and south, i-check po from 1 meter to 5 meters mga katiits. So, yan po ay isang marker, isang kaukit po sa puno ng marker at yan po ay medyo may kalayuan ng konti po yung items yan mga katiits. So yun nga, yung 1 to 5 meters, check nyo po, pwede nyo po i-detect ng metal detector or gold locator ang apat na kantong yan mga katiits. East, west, north, and south katiits. So ito po, bukod kasi mga katiits, kasi nga yung iba karamihan mga katiits sa may nyug, sa may coconut tree, at mayroon nga tayo naka-hits at marami nang nakakuha po na markers ay isang puno ng nyug o coconut tree marker. At ang items ng mga katiits, ang layo ng mga katiits ay nasa
4 meters lang po. 1 to 3 to hanggang 4 meters ang layo ang distansya mula dun sa puno ng nyug na may naka-retrieve na items, may mga treasure items na nakuha. Ang gamit lamang po ay isang punong coconut tree na markers mga katits. At ang sign niya noon mga katits ay isang ano lang mga katits, isang parang pako o isang bakal na nakatusok doon sa punong coconut tree at nakapoint ka lang mga katits bandang east. Pointing east yung po yung nakabaon doon na bakal o para siyang iron nail na pointing east at doon po nakita yung item sa layo ng 1 hanggang 4 meters po ang layo mula doon sa coconut tree kung saan nandun po yung kanyang marka mga katits. So, nandun po nakabaon po yung parang iron nail sa puno ng nyog mga katits. So ito ay posible mga katits kasi nga napansin ko dito na para siyang palakol mga katits. Pwede pong sundan niyo po yung guide nung saan po nakapoint po, saan po nakaturo po yung kanyang talim ay nakaturo po ito sa bandang east mga katits. Pwede niyo pong i-detect, pwede niyo pong gamitan ng gold detector or pwede niyo gamitan ng metal detector mga katits. So, ayan mga katits, sabi nga kung sa pagdidikod, kung sa pag-analyze, siyempre nga mga katits, hindi talaga natin masabi na 100% po na tukoy po natin yung item kung decoding lang po ating basehan. Dahil nga nagbibis lang po tayo doon sa mga markers, arrowhead, pointing sign, kung saan po yung mga nakaturong pwedeng susundan po natin ang mga signs na yan, mga markers na yan, mga symbols na yan, mga katits. So, mga katits, sanay po aking natulungan po yung ating katits. At yun, pwede rin mga katits na mag-comments po at pwedeng tumulong sa pagdikod. Pwede po kayo mag-comments po sa aking comment section para matulungan po natin yung ating katits na nagpapadikod sa pinadalang marker sa Old Century Tree mga katits. So sana po ay atin po siyang natulungan at sana po nabigyan po siya natin ng guide upang kung saan siya pwedeng maghukay, magtisdig at kung saan po yung items na pwedeng naroon mga katits. Okay mga katits, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Muli, maraming salamat po sa inyo katits. God bless us always.